Hello Sagittarius, welcome again dito sa iyong reading. Kahit saan mang part ng month matapat sa ito. Timeless reading by the way, lahat ng readings ko rito. To specific, no? So, nasa month end na tayo, pero kung hindi nyo man mapanood ng month end, okay lang. Kahit kailan kasi timeless po ito. Okay, so ilatag muna natin yung mga cards mo para mamaya pag-uusapan na lang natin isa-isa. Thank you so much for being here, Sagittarius, para manood ng reading ko. Thank you sa patuloy na suporta pagsubaybay bago ka man dito or matagal na. Meron kang archway, teapot, marriage, shark, behind the mask, energy vampires, photoshopped soul contracts. Tarot cards mo, meron kang priestess reversed. Page cups upright, king cups reversed. Ten of Pentacles upright. Sa bottom, meron kang Temperance reversed. Mga zodiac signs na lumilitaw dito sa iyong mga tarot cards. Pwede may someone dito highly intuitive, ano man ang zodiac sign yan. Pwede rin may mga water, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, and Sagittarius energy. Shark, be careful kasi maaari kang ma-experience ng loss. Pwedeng sa pera or gamit. Okay? Pwedeng pwedeng may talo ka dyan or pwede kang mawalan ng pera, mawalan ng gamit. O meron something dito related sa mga mag-aasawa, partnership or marriage. Commitment ito whether ito ay commitment lang o meron talagang marriage involved dito, engagement, partnership. Yung partnership naman, pwedeng sa romantic pero pwede rin namang sa business partnership yan. Ano man ito, na related sa couples or samahan, commitment, kontrata. Teapot, malalim na connection ito or malalim na pagkakaibigan. Parang to, BFF mo and at the same time parang soulmate energy. Ganun ka sacred, ganun kalalim yung connection mo with this person. Oo, nafe-feel ko rito if ever na couple kayo, magjowa man kayo mag-asawa. Parang kakaiba yung connection ninyo. Spiritual, na parang mag best friend kayo at the same time lovers and mag-asawa. Alam mo yun? Ganun kalalim. Ganun kalalim yung ugnayan mo with this person. Ganun kalalim yung love, ganun kalalim yung pinagsamahan ninyo, yung hindi lang siya basta romantic Yun yung nafe-feel ko May pagka-soulmate energy, may pagka-best friends energy, and at the same time, magjowa. Archway. Archway kasi parang pagpasok kaya na parang may gate and parang path. Pwedeng iba sa inyo, this is bagong chapter sa buhay mo. Basta, you are about to enter something. And
Sa pagpasok mo na yan or along the way, may encounter mo yung iba't ibang opportunities, possibilities na, basta maraming possibility dito sa archway na to once na pasukin mo yan. Once na magsimula ka dyan. No? Pwede kang may mga, pwede kang may mga makikilalang bago, alam mo yun, pwedeng maiba yung path mo. Oo, kasi may mga bagong path na magbubukas sa'yo, possibilities, opportunities, paths yan. Basta you are about to enter something. And maraming pwedeng mangyari, maraming pwedeng mabago sa buhay mo. Okay? Once na pumasok ka dun sa archway na yun. So, meron ditong person na tinatago niya meron siyang hinahide tungkol sa sarili niya. It could be insecurity. Kasi parang may Photoshop din dito. Oo, parang may mga ina-alter siya eh. Tinatago niya yung totoong persona niya. Or meron siyang mga emotions na minamask niya. O kunwari, pinoproject niya na okay lang siya, pinoproject niya na happy siya, pero deep inside, hindi pala. Wasted pala siya, broken pala siya, alam mo yun. So, whether ito is a love life mo or hindi, whether ikaw yung tinutukoy dyan o yung person na kakonect mo, takot siya eh. Takot siya na i-reveal itong side ng sarili niya na ito. Minamask niya lang. Hindi niya pinapakita yung totoong pagkatao niya o yung totoong emotions niya. Nabubuhay siya sa pagpe-pretend. Pero kasi parang ang sinasabi dito, takot siya ipakita yung truth niya eh. Kaya nagka-hide siya behind mask. Oo, pinifilter niya. Meron something dito na filtered, photoshopped, hidden. Baka takot siyang i-judge siya, takot siyang, takot siya na hindi siya takot siya na ma-reject, i-judge, or nisip niya, baka hindi siya maiintindihan, or hindi siya sasapat, baka ma-okray siya, alam mo yun, parang mga ganun. Kaya kung meron mang mga pinapakita tong tao na to, na action, projection niya ng sarili niya, or words, pwedeng filtered yun. Pwedeng hindi talaga yun yung totoong siya, personality niya or feelings niya, or pagkatao niya. Okay? Parang sa kanya, yun yung survival niya, yung mag-hide siya doon sa mask na yun. Parang yun yung comfort zone niya or pinaka-blanket, comfort na blanket niya. Para lang makakope siya, makasabay siya, makasurvive siya. Yun. Whether ikaw yan yung person na nakaka-deal mo. By the way, may lumilitaw dito na mga energy vampires. Oh. Okay. Baka naman you're in a connection or relationship na nakaka-drain for some of you. Romantic connection man ito or hindi. Aminin natin, may mga taong nakaka-drain yung energy. Diba? Yung mauubos kapag kasama mo sila. O minsan may mga nakakasama tayo, nauubos yung pera natin. Minsan nauubos lang talaga energy natin. Exhausting silang kasama, demanding, ang negative kasama, mareklamo sa buhay, ano pa. Meron talagang mga ganun. So whether ito ay family, friends, or jowa mo, workplace, sa katrabaho mo, merong mga tao na nakaka-drain ng energy mo. Ito yung tinutukoy ng energy vampires na to. So, stay away from
these kind of people na dinidrain nila yung energy mo. Or kung kaya mo magprotektahan yung sarili mo, energetic field mo, na mag-put ka ng barrier para lang hindi ka nila madrain. Oo. Ito yung mga draining, toxic influence. Kaya protect your energy and cut the cords. So, minsan ito connections, whether family connections, relationship, romantic connections na pwedeng nag-end na, pero hindi pa nakat yung cords. Alam mo yun, yung parang tapos na kayo, pero parang hanggang ngayon nakaka-drain pa rin. That's the kind of energy na tinutukoy. Tapos meron ka ring soul ko, yun na nga, magka-connect pala to, soul contract. So, bakit nakaka-drain? Kasi meron kayong soul contract na itong person na to, na kahit na tapos na kayo, dapat tapos na kayo sa isa't isa, or hindi ko alam kung relatives to family, whatever na nangyari. Pero parang andun pa rin yung nakaka-drain pa rin siya. So, parang meron something dito na kailangan mo spiritually, energetically na ma-release yung bind mo doon. Ikat mo yung cord, no? Could be na meron, kung romantic to, it could be na meron kang soul contract with this person. Temperance reversed. Okay. So, yun nga, nakaka-sense ako dito ng mga connections na hindi pa totally healed. And pwedeng this is a very long process. Ayan na nga yung mga soul contract naglalabasan. Kaya ka na-drain. Ayan, baliktad din kasing temperance. So, sa tingin ko lang, hindi ganon ka-easy na ikat yung mga cords dito. Kaya siguro until now, naaapektuhan ka pa rin, na-drain ka pa rin dito, whatever itong nangyari na to. Pero ang nakikita ko, mukhang matagal na proseso bago totally mag-heal yung mga soul contract na yan or old wounds na yan. Medyo matatagalan bago bumalik yung kaayusan, yung peace, yung healing dito, bago maging okay ang lahat. Merong something dito na nahihirapang mag-heal. Nakakakita rin ako dito ng situation na nawawalan ng kaayusan, katahimikan, or balance kasi baliktad yung temperance. It could be nawawalan ng balance recently. Meron something dito na nagiging either too much or kulang na kulang. Kasi out of balance siya eh. Meron ako nafe-feel with the high priestess na person na malapit ng mag-confess. Malapit ng basagin yung katahimikan, malapit ng kumanta, malapit ng umamin, malapit ng magsabi. Oo. Meron ditong malapit ng matapos yung silence. Whether ikaw yan, sa family, or dun sa person na kakonect mo. Ang ganda. Ako dito ng okay, meron ditong ang daming emotions dito, by the way. Nakasense ako ng maraming emotion. Daming cup eh. Meron ditong, okay, dito sa connection na to, pwedeng hindi ko lang alam kung matagal na kayong nagsasama, matagal na ba kayong mag-asawa, o matagal na kayong magka-connect, magkakilala. Kasi meron ditong something na matagal na with the Ten of Pentacles, or pwedeng yung Ten of Pentacles na yan is an indication na magtatagal. Magtatagal yung connection, relationship. Pero pwedeng meron
Merong someone dito sa inyo, sa kakonect mo, jowa mo man yan, asawa mo, na parang yung isa is hindi siya emotionally stable right now. Nakakasense ako ng young energy. Hindi ko alam kung meron ditong malayo yung age gap. Pero both are emotionally connected. Kung ako tatanungin, both are may feelings para sa isa't isa. Both have special feelings. Kaya lang yung isa is parang nag-aalangan or hindi siya ganun kakampante, ka-sure right now about emotions, about feelings. Parang meron something dito na may someone, may isa dito sa connection na to na yung isa hindi siya ganun ka-emotionally stable right now. So, nakakakita ako ng good news or happy na balita with the Page of Cups. Nakaka-sense din ako dito ng something na maaaring nagsisimula pa lang, sumisibol pa lang yung yung connection, and parang merong energy dito na parang nagde-develop pa lang ng feelings with the Page of Cups. It could be a new connection for some of you. By the way, nakakita ko ng stability dito in terms of money. Pero mag-ingat ka lang when it comes to losses, yung binabanggit ko kanina, di ba? In material or in money or sa sa negosyo man yun. Pero this is something na magiging stable, magtatagal. Kung ako tatanungin, relationship man ito, partnership, negosyo, kabuhayan, career, meron something dito na solid yung magiging foundation niya, and ito ay magtatagal. Pang long term ito. Okay, yung iba dito pwede itong pagse-settle down, retirement, pagpe-prepare, pag-iipon for the future, pagpaplano for the future. Sa career mo man yan, sa finances mo, or family. Okay, so kuha na tayo ng closing message for you. Comfort, may nature be the balm. Ooh. Ang nafe-feel ko dito, Sagittarius, is self-soothe. May mga times na kailangan matutunan natin sa sarili natin how to comfort or self-soothe tayo, yung sarili natin. Minsan hindi tayo makakapag-rely na may mga or may tao na pwedeng mag-comfort sa atin. So, I think you should learn how to be strong, how to be self-sufficient, how to comfort yourself. Pero, feeling ko lang na meron something dito about pagiging comfortable talaga, kasi nakita ko yung Ten of Pentacles which is stability, a happy home, a stable relationship, stable na kabuhayan. So, could be na something related din dun. May you find yung stability na hinahanap mo, Sagittarius, in yourself, in your career, in life man yan, in love. Okay? So, yun yung mga messages for you. Take care. God bless, babush.